Action! Hampas! Hindi, picture ko. Watery Motovlog. Bawat isa mahalaga. Welcome back sa aking matagal na pag-vlog. By the way, gusto ko magpasalamat sa ating mga bagong subscriber at mga lumang subscriber. Tapos sa ating mga dating mga amo at kasalukuyan, maraming salamat po. Nandito tayo ngayon sa Parañaque yata ito. Rainy day special tayo. Kamusta na kayo? Medyo may napagdaanan lang tayong pagsubok sa buhay, kaya medyo matagal tayo nakapag-upload. By the way guys, bilang realidad sa buhay, talagang sana yung mga bata ngayon, wag muna kayong matanda, kasi sa kadahilanan na pag matanda na tayo, puro bayarin na lang bill sa kuryente, tubig. Okay, yan. Shout out pala sa aking kaibigan na si Jason. Sir Jason, yung aking sticker ay dyan muna. Okay. Yan guys, shout out nga pala sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Shout out sa aking yan. Medyo dahan-dahan lang tayo sa pag bumotor pag maulan. Nung nakaraan, kwento ko lang sa inyo, nag-move-it ako. Ngayon, hindi tayo na nag-succeed sa kadahilanan na ang ating lisensya ay non-pro. Kung nagkataon na pro tayo nun, sayang. Pero makwento ko lang sa inyo, talagang maganda dun. Kasi yun ang una, pagpasok mo dun sa Marikina, may massage, parang upuan na nagmamassage. Bali dun talaga ako tumambay. Okay, tapos ngayon, habang kasama ko yung kumare ko, ngayon ang nakapasok yung aking kumare. Tapos medyo masaya, medyo nakakapagod nga lang. Saka guys, kung medyo wala tayong kita, mababa man ang lalamove. Ako wala kasi akong choice, kaya habang day off ako ay pinapasukan ko ito. Extra income lang, kahit papaano diskarte. Sa katagalan matututo rin kayo, kasi buhay natin ay tuloy-tuloy lang. Kaya sa mga malulungkot dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Joke lang, sige. Ngayon gusto ko lang doble ingat tayo sa kalsada. Saka kung sakaling yun, nakita nyo yun, kung sakaling tips ko lang, huwag kayong magbabiyahe ng gabi, kasi bukod sa delikado pag gabi, for safety purposes na lang, reasons, kasi iingatan din natin ang ating mga motor at ang ating sarili. Kasi bilang mga rider, sa mga nagsasabi doon na galit sila sa mga rider na katulad natin, an example, pero hindi nyo pa alam na kami pong mga rider ay naaasahan. Minsan, example, may nasiraang kotse, tapos sino po ba ang tutulong sa inyo kundi kaming mahihirap na mga rider? Yun lamang po, gusto ko lang masabi na kahit rider lang po kami, ay sana wag po kayong magalit kung sakaling sumisingit kami, kasi ang kadahilanan nun ay bumabiyahe kami as a delivery rider sa pang-araw-araw.
Bukod po dun ay minsan may personal kaming pinupuntahan, kaya kailangan namin mag-rush sa biyahe. Kaya yan guys, okay, tama na ang drama. Eto, kung sakaling dito sa Maynila, ano, madali kita ng pera, pero ang tunay na kasiyahan ay nasa probinsya. Kaya eto ngayon, hindi tayo ako nangangarap ako na magkakotse balang araw, kaso sa kasalukuyan hindi ko talaga kaya, kasi magkano lang naman ang aking kinikita. Pero naniniwala ako na balang araw kung masuportahan niyo ako sa vlog na ito, ay makaabot ako sa ma-meet ko yung requirements ni YouTube, para kahit papaano ay tutulungan ko kayo ng pabalik. Ayan, bali na nito tayo sa Maynila. Ito yung favorite place ko bukod sa baha. Joke lang. Dito talaga maraming mga bilihin. Well guys, di ko pa na kikwento sa inyo ang ating mga ruta dahil sa nangyari sa akin. Salamat nga pala sa aking mga amo, kakilala, friends na tumulong sa amin nung nakaraan. Hindi ko na po i-mention at hindi ko na rin sasabihin, para kumbaga as a safety na lang. Yan, bibigyan tayo ng sa usapang Lalamove mga sir, ma'am. Kung papasok kayo sa Lalamove, ay huwag yung kakalimutan na na mag-diskarte, kasi talagang mababa talaga. Kahit ako na medyo matagal-tagal na dito, ay nagrereklamo din ako. Ang tanging tips ko lang sa inyo mga ma'am sir ay mag-double booking. Halimbawa, mag-book ka na may nag-book sa'yo ng damit papuntang Las Piñas, Pasay to Las Piñas. Ngayon, as per order na nakalagay sa batas na ilalamove na pwede mag-double booking, ay kung pwede hindi na kayo magpaalam, o kung mas okay na magpaalam. Okay, yun. Tapos bali nagawa ko na yan, yung pag-double booking. Mahirap talaga kasi syempuan. On the way lang, sabi ng aking mga kaprider, mga on the way na pupuntahan. Halimbawa, naka-pick up ka sa Pasay ng items, pero iwasan niyo yung mga pagkain. Pag pagkain, huwag kayo mag-double book, kasi may possible na masira. Saka yung mga address, double book ka. Ngayon, kailangan mo kukuha ka ngayon ng Pasay na malapit. Tips ko lang, huwag kayong kukuha ng mga 12 kilometers, 15 kilometers. Ang kukuhain nyo lang ay mga below 10. Pasok na yun sa gas natin, consumption. Saka huwag kakalimutan tawagan ng ating mga customer, drop o pick up. Kaya napaka-importante yan, kasi may mga instances na ganito, nag-booking ako, tapos nakuha ko na yung item, pinuntahan ko, hindi ko tinawagan. Last na late na ako tumawag nung nakarating ako. Ang sabi sa akin ni pick up na wala pa daw payment, si drop off via GCash. Ngayon nagantay ako ng 30 minutes to 40 minutes, bali na sayang talaga ang aking oras. Kaya tips ko lang sa gustong pumasok sa delivery, yun na lang gawin, mag-double check, i-check mo na lahat. Tapos di pa pala ako nakakapasok sa Move-It, sa Grab, sa Angkas. Mga inaasahan ko, mga December, magkakasama na tayo dyan sa delivery rider na yan.
Pasok talaga muna ako sa lalabog hindi ko siya sinasabing pinagtyagaan, pinagkukunan ko siya ng additional income dahil sa ganito, ang hirap ng buhay. Isipin mo, isang kilong bigas 60 pesos, 65, dalawang takal, pang dalawang tao lang. Kaya bukod doon sa mga inumin, napakamahal. Bali ako, medyo natigil ko yung pag-iinom. Ang naiano ko lang is ang pagsisigarilyo, hindi ko talaga matigil. Sa mga nagsisigarilyo dyan, patuloy nyo lang. Ako nagiinom dati, ikikwento ko sa inyo yung nagiinom pa ako. Bali 8 years na ang nakalipas. Nagiinom pa ako noon. Bali malakas ako uminom, chaser ng soft drinks, less tubig. Kaya to make it short, nagkasakit ako, hindi ako makagalaw. Kaya hindi ko talaga siya totally na ginustong itigil ng biglaan, parang kusang dumating lang talaga yung time. Tapos tinikman ko yung alak, sabi ko iba na yung panlasa ko. Tapos hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, pakainom ko ng alak, bumabalik sa aking sa aking sikmura, sinusuka ko siya, pasintabi na lang sa mga kumakain. Saka ngayon, kamusta pala dyan sa mga nagbabiyahe ng long rides, sa mga nagsasabi na maganda raw ang aking boses. Salamat. Sana makita nyo rin ang aking mukha. Joke lang. Sa mga long riders dyan, mga parehas ko, nalulungkot sa biyahe, pwede kayo makinig dito sa akin, sa aking walang kwentang vlog. Okay. Bali guys, ang aking talaga, binablog ko talaga ay mga tulad ng mga murang paayusan ng motor, mga murang bilihin, saka kung paano ang diskarte kahit papaano. Correct me if I'm wrong. Meron tayong pinaka-realidad sa buhay sa kalsada. Yung sabi nila na ang sarap magmotor, pa sayaw-sayaw, yung mga background music. Sa totoong buhay, pag nagmotor ka, talagang ang init. Tapos nakakaasar yung sa paligid. Tapos yung maintenance ng motor. Di ba yung iba nagpo-post ng magagandang motor? Siyempre ako, dati nangarap din ako niyan, magandang motor, malakas ang dating. Pero one time naka-drive lang ako ng ganun. Ngayon nagka-motor ako. Naka-3 motor, 2 motor ganito. Hindi lang pala sa doon ka na papasukan ng maintenance ng motor kung gaano kamahal. Una-una, gasolina. Tapos maintenance, mga 1 year, 2 years lalabas na ang sakit ng motor kahit anong ingat mo. Kaya naniniwala ako, kung akong papipiliin, bagay o lupa, para sa akin lupa na lang siguro, motor or lupa. Pero sa kadahilan wala tayong kakayahan, yun. Tapos ayun nga, may nakita akong big bike. Ngayon napawawa ako sa big bike kasi wow, ang ganda ng tunog. Talagang nagustuhan ko yung tunog niya. Sabi ko one day, itatanong ko nga kung magkano magagastos niyan, kung magkano, mahal ba, magkano. Ngayon tinanong ko yung presyo, nagulat ako. Siyempre expected ko na yun kasi once sa magandang motor mo, malaking makina, grabe, nagmumug sa gasolina. Tapos yun, nung bata ako nun, gustong gusto ko. Nung lumaki na ako, nakakita ko ng big bike, parang ordinaryo na lang din.
Kasi yun pa lang, ang maintenance pala niyan, napakataas. Sa change oil, 4, gagastos sa gulong. Sabi sa akin ng kakilala ko, 26,000 isang gulong lang ng big bike. Kaya ako, mahirap lang ako, kaya iwinaksi ko na sa isip ko yun. Kaya doon na lang ako napunta sa aking mga ka-level na 125. Sa awa ng Diyos, nakatapos ng hulugan. Tapos yung una-una kong motor, ay yung pangatlo to yung bagay. Yung pangalawa, parang hindi ko na masikaso naulanan. Ngayon parang binigay ko na. Ngayon pinipresyohan ko ng gusto kong presyo. Nung nalaman ko, may nagpresyo sa akin, halos wala pa sa kalahating presyo kasi sa kadahilanan, matagal na daw yun. Sabi ko naman, sir, ang ano ko niyan, ang gastos ko niyan ay umaabot na ng 20k to 25, 16, 10,000 sa pakunti-kunti sa pagkaraan ng mga taon. Sabi, wala naman yun sa gastos, yun ay sa taon ng motor. Yun pala yun. Kaya sabi ko, kinip ko na lang. Nagkautang-utang pa ako nun. Hanggang ngayon nga may utang pa ako. Kaya ganun. Bali, ang buhay ko ngayon ay nag-focus na lang ako sa aking trabaho, pamilya, saka sa mga kaibigan ko. Pasensya na kayo kung hindi ako makapunta kung saan man mapuntahan, makausap, sa kadahilanan naghihirap na talaga. Kaya ayun, bali ganito ang buhay. Ang buhay pala ay sabi nila sa una lang masarap ang buhay. Pag nagkaroon ka na ng pamilya, mga bayarin, kuryente, nasa una lang pala yan. Yun ang katotohanan. Pero ako, as a pamilyadong tao, masaya ako sa buhay kahit medyo mahirap. Hindi ako, kahit paano, laki ako sa hirap, hindi ko iniisip na sumuko. Kaya bilang tatay, kailangan ko magsumikap sa abot ng aking makakaya. Sana tumagal pa ang aking buhay kung sakali. Kasi maliliit pa ang aking mga anak. Tapos yun, lalo na ang tapos ang i-recommend ko talaga sa inyo ng motor kung sakali bibili kayo, kasi experienceado ko na yun napakamahal ng maintenance ng mga automatic. Hindi ako fan ng mga branded na motor, pares ng Honda, Suzuki, Kawasaki o ano man. Kasi sa realidad, kahit anong brand ng motor mo, masisira at masisira pa rin.